Hello guys, day in a life as a clinical intern, as a master degree in clinical psychology. So right now, actually not a day in a life, but my total experience as a clinical intern. So I need 400 hours of practicum experience in clinical settings. So magpapakita ka ng mga clips, pictures, and story time sa video na ito. So, ngayon, papunta ako sa aking place kung saan ako mag-OJT. So, nag-OJT ako sa Gestalt Neuropsychological Services sa may Quezon City. Likod lang siya ng SM North. So, as a clinical intern naman, dahil nga master degree na tayo, hindi naman masyadong mahigpit yung time kung kailan ka available kasi they do understand na syempre may mga kanya-kanya tayong mga ginagawa. Meron dyan may work, may family, and etc. So, ngayon, as you can see, nakita nyo naman na nagmo-movie ako kasi hindi kaya ng time or ayoko na ma-hassle na mag-commute pa o makipagsiksikan pa sa mga public transportation natin. Ito na nga, nasa clinic na ako. So, meron kasi akong client na kailangan kong mag-score and mag-interpret ng mga tests, series of tests, because there are manuals na accessible lang sa ating clinic. So, ayan ang ginagawa ko ngayon. Nag-score ako ng interpret. So, hindi ko nasasabihin kung ano yung mga test na yun. But, usually, yung mga psychological tests na dapat natin ma-score and interpret. So, we do have manuals for that. And paano nga ba kami nagkakaroon ng client? So, si clinic namin, binibigyan kami ng client. May mga certain bilang na kung ilan yung client na mabibigay sa amin. Siyempre, kapag may client na kami, so may mga procedure dyan na i-guide sa amin si clinic, yung psychonutrition na assign. And then, syempre, hindi kami pwedeng gumawa on our own. Guided pa rin kami ng aming mga psychologists. Since I am a psychometrician, so allowed naman ako na mag-score and interpret ng mga tests. Actually, here in the Philippines, hindi naman natin kailangan ng license talaga. Hindi pa kasi siya nare-regulate. But, in my case, nandun yung advantage ko because psychometrician ako. Marami na akong mga tests na alam, objective man yan or projective test, since nasa master degree na ako before ako mag-practicum. So naihanda na talaga ako ng school kung ano yung mga kakaharapin kong mga psychological tests and other things na kakailanganin ko sa aking practicum. Dito half day lang ako sa clinic kasi after neto, meron pa akong kikitain na isang client for an intake interview and administration of series of psychological tests. Konting overview, ito yung psychological test na isa sa mga ni-interpret and scoring ko. So, yeah, pinakita ko lang konti. Yes. For fast face, ayan, pauwi na ako, nag-mirror selfie lang for the memory. So, in this picture, meron kaming orientation with our psychologists. Ito yung mga co-intern ko. And then, gumala kami sa SM North, lunch out with my co-intern. And also, mirror selfie again. So, that's the end of my first day with an orientation with our psychologist. So, may picture-picture pa kami. So, yun. Ano nga ba yung orientation namin with the consultant psychologist kay Dr. Velia. So, sinabi niya sa amin kung ano yung mga ine-expect niya na dapat makikita niya sa aming psychological report kasi ang mangyayari, binigyan kami ng client and then kami mag-a-administer ng test, mag-scoring, mag-i-interview, and after that, kailangan namin gumawa ng psychological report or the psychodiagnostic report, and then ipipresent namin ito sa psychologist namin.
Ayan, kahit nasa master level na kami, dahil hindi pa naman kami licensed, so kailangan pa rin namin itong ipacheck kay consultant psychologist. Yan yung tinatawag na dapat graded pa rin tayo ng ating psychologist. And masashare ko lang, isa sa mga output ng aming practicum is yung psychological report and case presentation sa ating psychologist. Ito, ibang araw naman to. So, this pictures, nagkaroon kasi kami ng mental health hour. Meron tayong mga affiliates, si Gestalt, yung clinic namin. And then, sinama kami sa events na ito para magkaroon ng one-on-one counseling. Nagkandak ng intake interview, group counseling, and marami pang iba. So, maraming people na pumunta dito. Na-advocate kasi ni Gestalt yung they are mental health advocates. So, sumasama sila sa mga iba't ibang NGO na nag-a-advocate nito. So, nasama kaming mga intern para sumali and magkaroon ng experience about the mental health advocacy nila. This time, another day. So, dito sa Coffee Coffee sa Ayala Malls for Terraces. Minute ko yung isa kong client. So, eto, nag-video lang ako. Naghihintay ako ng client ko. So, ang gagawin ko, intake interview again. Administration of tests, and etc. So, medyo mahaba yung sessions namin. Maabot ng 1 hour to 1 hour and 30 minutes. So, depende sa time. Kasi in my case, gusto kong mas matagal or hindi madaliin si client para nakukuha ko yung mga information sa kanya. So, ito, nire-refer na kay client. And then, ito, another client na to. Ibang client na rin to. So, ayan, pareho lang. Hintay si client, and then video, picture. And then, after ng session, gala-gala lang sa may Planet Sports. Ito, another day with my co-intern. So, nag-set na kami ng time para magka-sama-sama, magkita-kita, kumain, and then kwentuhan, sharing of experience, and kamustahan. So, ito yung mga picture namin. Ito yung on-the-job training for MA Psychology students. So, this is the internship program outline for graduate studies. So, nakalagay lang dyan is 300. Pero in my case, nalagdagan siya ng 100. So, 400 hours. So, for the week 1, ano ba yung ginawa namin? So, yun nga, nasabi ko kanina, orientation of the program. So, tinuruan kami paano magkaroon ng clinical interview. And in-introduce sa amin yung psychodiagnostic report or the psych report format ng clinic sa Gestalt. So, iba kasing format, depende sa clinic. But in our case, dapat very specific si psychologist doon kung ano yung format na gusto niya. Our psychologist, specific siya na dapat mayroon cognitive, emotional functioning, and interpersonal functioning. So, dapat makikita niya yun sa aming psych report, yung tatlong functioning na yun. And also, for the week 2, yun, test administration, clinical interview to our clients. Yan, nag-direct na kami ng psychodiagnostic report, and syempre, meron ding treatment plan. For the week 3, ito yung sinasabi ko na magkakaroon kami ng presentation of our psych report and treatment plan. So, dito mangyayari yung mga consultation and suggestion or kung may mga i-revise man kami na based doon sa aming psychologist. For the week 4, after natin magkaroon ng consultation sa ating psychologist, ipacheck sa kanila yung psych report and our presentation, dito magkakaroon ng discussions of results ng ating psych assessment with the client. So, magkakaroon tayo ng follow-up interview. After ma-discuss yung result kay client, i-discuss natin yung therapy
orientation of therapy and application of treatment plan. So, dito, pag natapos na yung, actually, week 5 to 7, very short siya. Pero dapat within that time limit, makagawa tayo ng progress report kay client based doon sa ating mga therapy session and then the application of our treatment plan. After nun, hindi pa yun matatapos. Pag nakasulat tayo ng progress report, kailangan pa rin natin siyang i-present sa ating psychologist kung ano yung naging result ng ating progress report sa ating client. So, doon, magkakaroon tayo ng consultation, discussion with the psychologist, and then, magkakaroon tayo ng revision of our final output na kung saan ito yung ipapasa sa school ng psych report from the clinic. So, that's it. I hope nakatulong tong video na to sa mga kukuha ng internship nila, undergrad man yan or master degree. If you have questions, suggestion, comment na kayo. Baka masagot natin pag may time. So, that's it. Ito yung naging overall experience ko sa aking practicum. And overall, sa aking experience, sobrang nagbago yung pananaw ko about the therapy, treatment plan, writing a psychological report. Kung ma-share ko lang sa inyo aking experience, I hope I have time to do it. But basically, that's it. Thank you for watching my video. And bye. May the force be with you, Kasai. Bye!